Saktong-sakto pag uwi natin ng bahay, may nagtanong agad sa atin. Ito po yun. Tanong ko sana, ano po opinion mo sa balay dako issue? Salamat po. Ang masasabi ko dyan, pakailan ko. Hindi, joke lang. Anyway, ako nga pala si John, 14 years kidney transplant. Bago ko sagutin yung tanong na yan, iinom muna tayo ng gamot. Kasi 7 PM na, kailangan natin uminom ng gamot. Wait lang. Inom muna tayo ng gamot, okay? Tayo ng gamot. Ito yung anti-radiation ko. Anyway, since may nagtanong sa atin regarding siya sa issue sa balay dako na pet friendly sila, ang masasabi ko lang, kasi hindi ako yung tamang tao para sumagot dito. Kasi unang-una sa lahat, hindi po ako mahilig sa hayop. Pangalawa, wala po akong alagang hayop. Do yung mga kapatid ko, tatay ko, may alaga silang pusa. Pero dito sa bahay, wala kaming alaga, kundi isdang maliit lang, ganyang kaliit lang. Anyway, sa issue naman ng balay dako, sa pet friendly, yun nga, hindi ako yung tamang tao para sumagot dyan. And marami na rin siguro nag-comment about dito. Siguro, ang gagawin ko na lang, may itatanong lang din ako sa mga restaurant owner, sa mga may-ari ng mga hayop, lalo na yung aso or pusa. Ito, question ko bilang kidney transplant, bilang mababa ang immune system, and nagkaroon ako ng asthma before, yung bata ako. Ang tatanong ko na lang sana sa inyo, ako mismo magtatanong. At siguro marami rin curious about dito sa tanong ko. Ang tanong ko lang po sana if yung restaurant is pet friendly, then nakakapasok yung mga aso, lalo na yung malalaki, maliliit, mga balahibo, paano kaya yung mga balahibo na lumilipad sa loob ng restaurant? Lalo na kung yung restaurant ay kulob, naka-aircon, paano yung mga yung mga kumakain doon, let's say may asthma. Tulad ko before, may asthma ako, ngayon kasi wala na akong asthma. Paano yung mga taong may asthma nakakain sa restaurant na yon, na bawal sa kanila yung mga balahibo ng aso, ng pusa, 'di ba? Ayun yung questions ko sa mga restaurant owner, lalo sa mga pet friendly. Kasi may mga tao kasi na tulad ko na hindi mahilig sa hayop. Though hindi ko naman din na sa hayop, kasi may mga kapatid nga ako na nag-aalaga din ng hayop. Ang concern ko lang kasi yung sa mga tao naman na kumakain doon na may allergy sa mga balahibo, paano nagagawa ng paraan ng isang restaurant owner, 'di ba? Yun lang siguro yung tanong ko sa inyo, sa mga restaurant owner, sa mga may-ari ng mga hayop, 'di ba? Lalo na pag kulob yung area. Ayun lang po yung concern ko. Pero sa wala kasi akong hindi ako yung tamang tao para sumagot doon. Sana lang may sumagot at ma-enlighten ako bilang isang mababa ang immune system at may asthma before, 'di ba? Kasi let's say may aso doon sa lamesa, sa upuan, 'di ba? May aso sa upuan. Paano ginagawa ng paraan para linisin 'yun? Basta ang concern ko lang yung umiikot. For sure may umiikot na mga balahibo diyan. Correct me if I'm wrong, sana i-correct nyo ako at wag nyo akong i-bash. Gusto ko lang din malaman yung sasabihin nyo bilang owner ng pet, tsaka sa mga restaurant owner na mga pet friendly. Yun lang po. Sana may sumagot naman po, and respetuhin nyo po yung sagot ko, ay yung tanong ko sa inyo. Sana wag nyo akong i-bash, wag nyo akong di ba, i-hate. Ang sa akin na naman yung about sa health issues, bilang mababa ang immune system at may asthma ako before. Ayun lang, sana may makasagot po. And ulitin ko po, gusto ko lang po ma-enlighten. Gusto ko lang po din magkaroon ako ng knowledge. Kasi matagal na rin gumugulo sa isipan ko to, di ba? Na hindi naman ako mahilig sa hayop. Syempre takot din ako sa hayop. Di ba? Yun lang concern ko. Sana may makasagot. And sana tulungan nyo ako. Ingat po palagi, and God bless sa atin lahat. Salamat po sa nagtanong. Dahil dito, sana may sumagot, kasi matagal na rin
gumugulo sa isipan ko to eh, di ba? Alam mo naman, pag kidney transplant, mababa ang immune system natin. Ayun na po, ingat palagi, ang God bless sa atin lahat.